Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga magnating namayapa na. Ngayon din ang mga panalangin na ating mga Eucharistic Advocate. Ngayon po ay Miyerkules at ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Gerald Metal kasama si Reverend Father Arnold Layo. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas.
Tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Lipan ninyo ang trumpeta. Magandang gabi po sa inyo. Sa inyong lahat, maganda pala. Maga sa inyong lahat. Mga kapanalig, simulan po natin ang ating banal na misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ang ginugunita si Santa Maria Magdalena. Ito siya isang dakilang santa na sa ating Santa Iglesia. Mga kapanalig, alalahanin natin ang ating mga pagkukulang sa Diyos at sa bawat isa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat, ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay. Pakundangan sa kanyang pagdalangin at kagitingan, may pahayag nawa naming si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang naghahari sa iyong kadakilaan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi sa higaan ang mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad. Ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad, ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa aking ngang paglalakad, nakita ko'y mga bantay, nagmamanman, naglilibot sa paligid sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.
Bayaan mong sa santuaryo sa lugar na dakong banal. Ikaw roo'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit na papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwin na ang katulong na malapit, sa lilim na iyong pakpak galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang nang hahawak. Pagkat ako kung hawak mo, kaligtas ay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo ang rin. mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon si Maria Magdalena sa libingan. Naratnang niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y gawing sa ulunan at sa naman ay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilala si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." Maria, ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, "Guro, huwag mo kong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Para na sa Easter season tayo, di ba ba? At ito natutungayan natin sa muling pagkabuhay ng ating Jesucristo, ang mga kasaysayang sumusuporta, tunay ang si Jesus ay muling nabuhay
Kaya balikan natin ang Easter tide natin, nasa pangkaraniwang panahon na tayo. Pero ang ating pinagdiriwang ay ang santong si Maria Magdalena. Walang hindi nakakakilala kay Maria Magdalena. Kung kayo tanungin ko, anong pagkakakilala niyo kay Maria Magdalena? Alam ko sasagot ninyo, Father, yung makasalanan pinatawad ni Kristo. Agad, iugnay natin ang makasalanan. Oo, binabanggit natin ito ni San Marcos saka San Lucas, ang tungkol sa 7 demonyo na sumasanib sa katauhan ni Maria, hanggang doon na lamang. Pero hindi na inulirat ng ating Kristo ang iba't ibang kanyang mga kasalanan. Nung makita ni Kristo si Maria Magdalena, tumingin ng kapatawaran, pinatawad agad. Hindi na inyo sisa, Maria, 7 demonyo ang sumaisip sa inyo, ang pumaloob sa iyong katawan. Isa-isahin mo nga ang mga bagay. Hindi na inusisa, basta instantaneously. Yun ang hinangaan ni Maria Magdalena. Nakaharap niya ang Diyos, kaharap niya si Kristo, kaharap niya si Rabboni, ang guro, at higit pa sa guro ang kanyang pakakilala sapagkat heto, siya'y pinatawad sa kanyang mga pagkakasala at marami niyang pagkukulang. Doon siya namangha at doon siya nabigani sa ating Panginoon Kristo. Simula noon, naglingkod na nga si Maria Magdalena sa mga itinerary places na pinuntahan ni Kristo sa kanyang pagpunta sa mga tao, pagpagaling sa mga may sakit. Naku, maraming maililista si Maria Magdalena sa kanyang mga kanasan pagkatapos na siya'y patawarin ni Kristo ang mga pagkakasala sa kanyang pagbabagong buhay. Maria paid good witnesses, paved the way for a better position to be the disciple of our Lord Jesus Christ. Kaya tinan natin kung ano yung mga kasaysayan dito sa ating mabuting balita na ipinapahayag tungkol kay Maria Magdalena. Una, ang tapang ni Maria Magdalena. Madaling araw pa, madilim-dilim pa, punta na siya doon sa malibingan na nag-iisa lamang siya at talagang dala-dala niya ang pabango ba dala niya, Father Gerald, pabango o pangwalis, panglilinis. Pero wala, ang nakita niya, nagtaka siya kung bakit nawala na yung takip ng libingan. Maria Magdalena, baka nagkamali ka, bakante pa yung libingan yon. Basta sabihin ni Magdalena, alam ko kung saan siya nalibing. Nakita natin ang katapatan, sa katapangan ni Maria Magdalena. Brave enough to stand firmly on the ground of faith. Sinabi ni Kristo na siya'y muling mabubuhay, may pinaliwanag siya tungkol dito. Hindi ko lubos na maisip, pero ito ngayon, unti-unti na ako nakakaalala sa kanyang may sinasabi, building up the good intention of Mary Magdalene in proclaiming for her who is Jesus Christ. He is the risen one. Ikaw, kaya mo panindigan yan? Nagtuto sa atin ni Maria Magdalena, panindigan natin ang kanyang katapangan para maging makahulugan, matatag at punong-puno ng diwa at kahalagahan ang iyong sinasampalatayanan. You can very much defend your faith in your increasing the degree of knowing our Lord Jesus Christ in your everyday life situation. Katulad tayo ni Maria Magdalena, makasalanan, pinatatawad tayo ng Diyos, pero beyond all other things, para lamang tayo'y maging testigo sa pagkakakilala natin kay Kristo at ito pinaninindigan natin sa ating buong buhay. Kaya ang katapangan nyo na hindi pa natapos sa ganitong pagtunghay niya sa libingang wala ng takip, para sabihin, this might be the start of presenting Jesus in His resurrection. Why not? Ito isa sa mga puntos na binigyan ng pagpapahalaga ng mga alagad tulad ni Pedro at ni Juan na pumunta sa libingan. Wala doon si Kristo. It could be a stepping stone of really declaring and presenting themselves. Truly, this man, Jesus of Nazareth, is truly has risen, truly is risen from the dead. Pero hahalukayin pa nila ang talagang puntos by puntos kung ano talaga ibig sabihin ng pinahayag ni Kristo. Pagkalipas ng 3 araw,
ako'y muling mabubuhay. Puzzle sa kanila yun. Gaalilangan sila. Ano ibig sabihin ni Kristo? After 3 days, siya muling nabubuhay. Tingnan natin. Pero sa ngayon, kasama pa natin si Kristo. Enjoy the company of Jesus Christ. Only then that we are going to think it all over and ask the question, what is the meaning that after 3 days you will be risen from the dead? Ganun nga ginawa ng mga alagad upang sabihin ni Maria Magdalena, ipinahayag ko sa mga alagad ang aking pananampalataya, paniniwala. At hindi naman talaga nag-alinlangan. It could be the beginning of testifying Jesus is risen if it is not the whole truth, but just to open the minds of the disciple para sabihin itong si Maria ang nagbigay ng pagbubukas, ng pagpapahalaga natin, tuning ang si Jesus ay muling nabuhay. Other things followed after that. Ito at ang ating mabuting balita na ipinapahayag ayon kay San Juan. Napaganda ang pahayag ni San Juan tungkol dito. Patakbo siyang pumunta. The brave thing that she has to do is to run swiftly as she could to meet the disciples. Buti alam ni Maria Magdalena kung saan nagtatago ang mga alagad. Nakita agad niya. Siguro marami sa pinuntaan. Baka sakali makatagpuan nila mga alagad sa pag natatago ang mga alagad. Sa pag natatakot sila, baka sila ang sumunod upang sila ipako sa krus, parusahan ng Imperyo Romano hanggang sa kamatayan. Pero sa pagsisikap ni Maria Magdalena, just imagine that. Patakbo siya, hinalughog niya ang buong Jerusalem na ito para matagpuan ang mga alagad. Just to say, Jesus is risen, na si Kristo ay muling nabuhay. Kahit na ito'y palpak at hindi nyo tanggapin, basta I belong to one to witness His resurrection. Di ba? Just imagine, panindigan ni Maria Magdalena. Come what may, ano man ang mangyari, hindi niya tatalikuran ng kanyang paninindigan sa buhay pananampalataya. Yun na napakaganda sa buhay ni Maria Magdalena. To sustain the validity of her witnessing to the resurrection of Jesus Christ, come what may. Hindi nadala ng salapi, nakapangyarihan, hindi nadala ano pa mang mga bagay para baguhin niya ang kanyang testimony, baguhin niya ang kanyang paniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kahit na maraming tumututol, hindi tumatanggap at niyurakan ang kanyang kaisipang na talagang ito ay katang-isip lamang ng mga alagad. Pero the message has come to be the truthfulness of her way of interpreting, way of understanding the resurrection of our Lord Jesus Christ. Kaya siya nagpahayag, siya ang nagkwento sa lahat ng kanyang nasaksiyan, sa kanyang mga karanasan. Kaya upang panindigan ang pananampalataya, si Maria ay naging apostol ng mga apostoles. Siya ang naging daan. Kung hindi man ito ang the real meaning of the resurrection of Jesus Christ, at least she started opening the minds of the disciples or the apostles to really believe that Jesus has made this known to them, that after 3 days He will rise. Ito na nga, at unti-unti lang binabagtas ang halaga, kahulugan, at mga naganap na pangyayari sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya naging modelo siya sa katatagan ng pananampalataya. Naging modelo siya at naging kasangkapan ng Diyos upang ang kanyang pagmamahal sa pananampalataya sa pamamagitan ni Kristong muling nabuhay ay kanyang ganapin upang lalong maging saksi sa matibay na pananampalataya magpakailanman. Just imagine, from then on, because of the testimony of Mary Magdalene, marami ang naging alagad at sumaksi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Isa na ako doon. At this time, at the moment, in my generation, ika nga, na panindigan ko ang buhay pananampalataya. Kahit na ako'y wala sa lugar ni Maria Magdalena, but I believe her so. And that's the reason why that kind of belief is also my belief. Sana yun din ang ating pinaninindigang paniniwala magpakailanman hanggang sa wakas ng sandaigdigan. Ang huling bahagi ng ating mabuting balita ay nagpapakilala kung ano yung
Oo, na hindi maalis, Jesus of Nazareth. Na ang pagpapakilala niya sa kanyang mga alagad, siya isang guro, Rabboni. Pero nung nasalita si Maria Magdalena, Rabboni, ano kaya nakitang boses ba? Boses ba? O talagang may nabuksang hindi niya alam kung bakit niya nabuksan ang kanyang kaisipan just to signify, narinig ko ang kanyang boses, narinig ko ang kanyang tinig at may nagbukas sa aking isipan, sa aking puso kalooban upang tanggapin at sila sabihin kong si Kristo nga iyon na muling nabuhay. Kaya ako'y bumikas ng Rabboni sapagkat walang iba kundi si Kristo, ang guro, ang muling nabuhay. Wala nang ibang tao pa na aking papahayag, nakakilala ko sa aking buong buhay. It is the same Jesus of Nazareth. Wala nang iba upang sabihin hindi ako nagkakamali. Kaya tinawag ko siyang Rabboni, Jesus of Nazareth, isang butihing guro. At tinupad ni Maria ang mga tagubilin na akala niya isang tagapag-alaga ng halamanan doon sa sementeryo nila, yayungib na yon. Wala naman talaga nag-aalaga. Wala naman talagang may assign na upahan kita, alagaan mo itong aking yungib sa mga damo at alagaan mo, may namulaklak. Wala naman ganun doon eh. Pero ang lumalabas sa ating mabuting balita, Rabboni, guro, wala iba kundi Jesus of Nazareth. May pagpapahalaga ba tayo sa pagkatao ni Kristo? Yan muna ang dapat nating kilalanin at subaybayan at tunghayan sa mga kasaysayan sa nilarawan ng Biblia. Who is Jesus of Nazareth as a man like us? Who is Jesus who made everything for man to see and to feel and to smell and to feel like that? Ang pasabihin, hinubog ako ang aking pagkatao sa pagkilala ko sa katauhan ni Kristo. And this I know is a stepping stone for me to declare Jesus Christ, my faith and my belief is always at stake. Dapat natin kilalanin ang pagkatao muna ni Kristo bilang taong katulad ko, katulad natin, katulad ng iba sa atin, lahat tayo. Ito ang nakita kong nagiging makahulugan tulad ni Maria na hindi naalis sa kanyang pagkilala kay Jesus. Simula pa nung siya nakita niya si Jesus bilang tao, bilang taga Nazareth. At marami siyang tinanggap na aral ni Kristo, marami siyang may pinanuntunan sa kanyang buhay, maraming si Kristong sinaksihan sa pagtunghay sa ng mga mata ng kanyang mga alagad at sila naniwala tungkol sa pagkatao ni Kristo. At pagkalipas ng pagkakakilala ng mga alagad sa Jesus of Nazareth, this becomes the stepping stone to dig deeper into Jesus of faith sa buhay pananampalataya. Oy, huwag natin lakdangan, di ba? Ito yung karunungan natin kay Jesus na ginawa ni Maria. Napunta na si Maria to really believe in the resurrection because knowing about Jesus of Nazareth, but after she witnessed her witnessing about the resurrection of Jesus Christ, na ipahayag niya sa pananampalataya, mayroong muling pagkabuhay. Kaya ito tayo ngayon sa pagdiriwang ng ating banal na misa to give way to a better understanding of our faith, beginning from Jesus of Nazareth to Jesus according to our faith. Ugnayan yan upang tayo'y makarating sa buhay maka-Diyos, buhay pagpapala ng Diyos, buhay ng pagpapahalaga sa kautusan ng Diyos, sa lahat ng pahayag ng Diyos sa ating buhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Naranasan ni Maria Magdalena ang kagalakan pagkatagpo nila ni Jesus sa muling pagkabuhay nito. Nawa ang malulhating pangyayaring ito ay maghatid ng kahulugan at pagbabago sa buhay natin
At ating sabihin, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan ng Diyos naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at ihatid ang kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamayanan ng mga mananampalataya naway magpatotoo sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan naway makatagpo kay Jesus ng lakas at sigla sa pagbangon sa isang buhay ng katapatan sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasisiraan na loob dahil sa mga waring walang katapusang mga paghihirap naway makatagpo sa muling pagkabuhay ng tapang na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng higit na mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lumisan na sa buhay na ito naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan ni Jesus na aming manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, tanggapin nawa namin ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo at ang aming buhay sa hinaharap sa piling mo. Hiniling namin ipagkaloob mo na maranasan namin ang bunga ng kanyang muling pagkabuhay sa aming sariling buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Puri-puri ka, Diyos. mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nakahanda. Ngayon si Santa Maria Magdalena ay aming ginugunita. Yamang ang kanyang inihaing pagmamahal ay malugod na tinanggap ng iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong Maha Jesu Kristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon, sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingan ng ngayon na aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami nagsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kasi ni Leon, aming Santo Papa, si Elias, na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose na kanyakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at lahat ng mga banal, si Santa Maria Magdalena na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, kung pag-ibig natin, awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kapanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming napakaraming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumairin. Pamahagi po natin ang kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo sapagkat tayo inaanyahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pakikinabang, mag-umapo nawa sa amin ang nananatiling pag-ibig na siyang nagdulot ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niyang si Kristo, nakasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan at mabaging Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, mamaya po ay ilalabas po natin ang banal na sakramento. Ito ay magsisilbiring pagbabasbas sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na po ang mga humihiling na kagalingan sa kanilang pangangatawan at mga personal na kahilingan.
et sempiterna gloria. Civitam sic et termino, nobis donet in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalang ng sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pag-aamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, ipanalangin natin ang mga nangihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot, at pangamba. Ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Sokristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ikaw ang aming Panginoong butihin at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingid ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala.
Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan, ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio procidenti abut noce comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestitisti eis. Omni delectamentum in sia ventem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passionis Tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mystere venerari, ut redemptionis Tuae fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo, mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang muwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.
instead of thanksgiving, be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipili